nagkaroon ng mensahe about the characteristic ng isang healthy church. At ngayon po naman ay sabi ko po ay tutuloy ko po dun sa second part at bibigay ko po ngayon sa inyo itong prescription for a healthy church. Doon tayo sa chapter 1 at nabanggit ko sa inyo na siguro ay inyo pong napapansin na ito pong tinatawag na generation na ito ngayon na itong ating generation ito ngayon ay the most health-conscious generation kung matatawag. Amen? Sa panahon ito ay halos karamihan ng TV programs, mga magazine articles ay patungkol po sa kalusugan ng tao. O ano ang kanilang tinuturo. Mga dapat kainin at huwag dapat kainin. Kaya maraming tao, maraming pagkain, maraming pera, puro diet. Di ba? Bakit ito mga Brother Justin? Okay. Binabagin ako mga tao na sinusukat at lahat ng kanilang tinakain. Ganyan ang gawa ng tao ngayon. Alright, yan. Laging may mga gym sa magpunta. Alright, merong tamang kainin, merong masamang kainin. Pero sabi ko sa inyo, hindi ako ganun kapaniwala. Iba-iba yung tinuturo ng tao. Iba-iba yung sinasabi mo nila. Na walang masama na mag-ingat tayo sa ating kalusugan. Diba? Walang tao na hindi gustuhin na siya po'y healthy. Diba? Ibig natin na natin healthy body. Bakit? Para makapagtrabaho. Amen? Amen? Para may pagtanggol yung mga malusunod. Paano mo ipagtatanggol kung ikaw ay sakitin? Diba? Healthy body. Para magano ka sa mga labanan, sa mga sports na yan. Nahihirapan ang tumakbo kung ikaw ay mahina ang katawan. But of course, isang bagay ang lagi natin tatandaan. Mahalaga ang healthy body. Kailangan mo ingatan ang iyong katawan. But there is another body. Ulitin ko lang. But there is another body na yung kanyang health ay kailangan natin pare-pareho na bantayan. At pag malasakitan, walang iba kundi yung health ng ating church. The body of Christ, the church. Amen? Kung paano nag-iingat ka sa iyong body, mahalagang ingatan mo rin yung body ni Christ, ang ating church, ang Calvary. Amen? Now, in Titus chapter 1, verse number 5 to number 8, ay atin pong basahin. Titus chapter 1, verse number 5 to number 8. Andiyan kayo? Now, sabi po ni Pablo kay Timothy, for this cause, let I thee entreat, that thou shouldest set in order the things that are wanting and ordain elders in every city as I have appointed thee. Alright? Now, si Apostle Paul dito ay nanganusap siya about what? About church health. Yun ang kanyang pusap dito. Tito, ikaw ay aking talagang iniwan dyan sa clip para ayusin mo yung mga bagay-bagay na nagkukulang. At ikaw ay magpalaga ng mga elders sa bawat syudad, gaya ng aking pagkaka-appoint sa iyo. Aling elders? Pastor. Amen? Mga pastor. Okay? Bakit elders ang tawag? Ano na lang? Elders is what? Spiritual maturity. Diba namin? Spiritual maturity. Ano pa? Ito na yung papahayag dinuwat ng ikaw na malalim at malawak na kaalaman sa Word of God. Parinig niyo? Elders. At sabi natin sa verse number 6, ganyan kayo? If any lapat, blameless, the husband of one wife, having faithful children, not abused of pride or unruly. Pinutukan niya yung qualification ng pastor. Verse number 7, pakalakas. Or what? Ano yung bishop? Ang bishop ay isa sa title ng pastor. Elders speaks of what? Spiritual maturity. And then what? Atin dito tumutukoy sa dito na malawak na pagkaunawa sa Word of God. The word bishop means what? Administrator ng church. Nakikinig sa akin?
Visit sa office ng pastor. And for a bishop, must be what? Palakas, blameless. As what? Steward of God. Not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre. But what? Lover of hospitality. Ano pa? Lover of good men. Ano pa? Sober, just, holy, temperate. Verse number 9, English by what? Faithful sa word of God. Amen, siya? Amen? Okay. Si Apostle Pablo ay nangusap about what? The health of the church. Na kailangan. Alright? Bakit? Sapagkat in verse number 10 to number 15 ay ipinakita nito yung klase ng mga tao doon sa Crete na mahihirapan ng church na mag-minister kung ang church ay sakitin. Nakikinig kayo? Amen? Pag sinabing health, sabihin mo, ano yung sabihin? Strong. Amen. Sound doctrine. Nakikinig kayo? Arinig ano pa? Passionate. Okay? Maarap sa pananampalataya, masigat sa gawain ng Panginoon. Now, hindi mangyayari kung kundi mahusay ang health ng church. Arinig ba? Tingnan niyo po, verse number 10. Okay, anong mga tao ang naroon sa Crete? For there are many what? Unruly. Ano pa? Vain talkers. Ano pa? Deceivers. Ano pa? Especially, day of the circumcision. Nakapasok na rin doon yung mga nagtuturo ng Bible, ng Word of God, nagpapanggap ng mga pastor, pero ang turo ay mali. Salvation by works, ang turo. Ano pa? Verse 11, whose mouth must be stopped, whose subvert whole houses, teaching things, which they ought not for filthy lucre's sake. Tika mo? Ginagamit ang Word of God, no? Para sa kanilang sariling pakinabangan. One of themselves, even a prophet of their own, said the Christians are what? Tika mo? Always liars, evil beasts, slow devils. Yan naman ang tao doon. Alright? Kaya kailangan ang Diyos nila iwat, talagang pagmalasakitan at laging bantay maging malusog, malakas ang church. Number 13, this witness is what? True. Wherefore, rebuke them sharply that they may be sound in the faith. Tama? Bigat yan. Kaya Timothy, sawayin mo sila ng may kabaksikan. Nakita mo ba? Okay. Verse 14, not giving heed to Jewish fables and commandment of men that turn from unto the pure, all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience what? Defiled. No, tayo ay nasa henerasyon nito na halos ganito yun ang kalagay ng mga tao sa ating paligid. Ano yung bibig? Amen? Kaya anong kailangan? Healthy church. Alright? Healthy church ang kailangan. Now, what makes the church healthy? Ano ang nagdudulot? Ano ang pinagmumulan ng isang healthy church? And ano ang mga marks ng isang healthy church? Ayun hindi building. Hindi sapagkat ang isang church may magandang gusali ay healthy matatawag. Nakikinig kayo? Hindi rin sapagkat mayaman ng maraming pera. Hindi yan. Alright? Kaya dito, si Pablo ay nagbigay siya ng reseta. Reseta for a healthy church. Prescription. Okay? Kaya natin tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, muli po ako malapit at nananawagan sa iyo, humihingi ng iyong pagpapala. Humihingi ng iyong patnubay upang ma-deliver ang salita mo na may katapangan, mayroong kakaliwanagan,
at salita mo na may kapangyarihan upang ang iyong mga anak ay magsitatag, magsilago, at maging kaaya-aya ang church mo ito sa iyong pong harapan. Higit sa lahat, kagamit-gamit, Panginoon. Ito, ako na iyong balikot, patnubayan mo po lamang gabayan at bigyan ng salita sa aking pong bibig sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright. Now, what makes the church healthy? Again, hindi good building, hindi good budget. Okay? Ang nagdudulot para ang church ay maging healthy. Number one, what makes the church healthy? Number one, a good shepherd. Alright? Ibig siya, ito yung pangunahing kailangan upang ang church ay maging malusog, malakas. Anong kailangan number one? Good shepherd. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na lagi natin pumuunawaan, the church, that Christ is the head of the church. Hindi ako ang head nito. Si Kristo ang head ng church. Alright? Hindi ako ang may-ari doon. Si Kristo ang may-ari ng church. Amen? Hindi ako ang founder nito. Si Christ ang founder ng church. Are you with it? Amen? Amen? Pag sinabing head, si big boss. Ipalami, siya ang nasusunod. Ipalami, amen? Amen? Lahat ng batas, lahat ng aral, lahat ng dapat gawin, okay? Sa kanya nang nagaling. Nakunin po ako? Amen? Amen? Sa kanya nang nagaling order. No, sa paano nalalaman ko na ang aking pinapagwata order galing sa kanya? Sa Bible. Ano bisa? Kaya nga, kung ayaw nyo ng pinapagawa ko, huwag kayo sa akin mag-reclam. Kung may mag-reclam, siya ang point po, siya ang head. Ano ba? Ano man ang mapakinggan mo rito na hindi mo tanggap at nasaktan ka, huwag sa akin ka magtampo. Sa akin ka magtampo. Ako ay deliverable lang. Amen, Mr. Amen? Kaya number one, na nagdudulot ng healthy church is what? Good pastor. The good pastor. Alright? Okay? The early New Testament church was continually listening to and following Christ. Okay? Yun ang gawa, at yun din ang gawa natin. In Luke chapter 24, if you remember, yung mga disipulo ay 3 taon na nagtinuruan ng ating Panginoon. 3 years sila sa Bible school at sino ang teacher? Si Christ. Are you listening? Are you with me? Amen? Okay? Talagang well-trained ng Panginoon. Sa turo, sa aral, at maging sa OJT. But in the book of Luke chapter 24, okay, paakit ng Panginoon sa heaven, pabalik na siya, no? Nagdiin pa rin siya in Luke chapter 24, in verse number, nagdiin pa rin siya na wag muna kayong lumayo. Wag muna kayong umalis. Okay? Tingnan po, Luke 24. Nagbili siya, huwag muna kayong mag-aral, huwag muna kayong minister, baka mo sila yung well-trained. At sabi ng Lord, okay, maghintay muna kayo. Luke 24, and verse number 49. And number 49, ready? And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be what? And ye be power. What is it? Naghintay talaga sila hanggang sa Acts chapter 1, chapter 2, chapter 3, naghintay talaga sila. Hindi sila kumilos hanggang hindi dumating yung pangako ng ating Panginoon Kristo. And we said, hindi na puso po sa lahat ng kanyang ginagawa na ay nakabase sa direksyon na ibinigay ng Diyos sa kanya. Yes, Christian, what makes the church healthy? The good shepherd. Si Kristo ang ating Panginoon. Siya ang dapat talaga masunod. Lagi na nandaan, the church existed to do the will of Christ and His work on the earth. Maliwanag ba? Narito tayo para gawin yung kanyang kalooban.
Hindi yung gusto mo, hindi yung gusto ko, kundi kung ano ang gusto ng head, si Kristo. Amen ka siya? Amen? Yan po yan. Alright? Yes, Christ is the great shepherd of the sheep. This is the first thing that produce a healthy church. Alright? Okay. Secondly, divine purpose. Divine purpose. Tayo rito, inabot na po yung Sunday School kanina, at talagang tama, no? Tama po yun. Tayo po rito, ay tayo po lahat ay napaparito, dumarating not to be entertained. Diba? Oriented tayo dyan. Nagpupunta tayo dito, hindi para aliwin at maliw. Nagpupunta tayo dito, hindi para hindi natin hanap ang pakinabang at kung anong ating makukuha. Nagpupunta tayo dito, pare-pareho na ang dapat ang ating life pa, to do what? For what? Divine purpose. Mahalaga na ang lahat nating life makalangit na layunin dapat meron sa ating puso. Anong makalangit na layunin? To worship God. Maliwanag ba? Amen? Ito ang nagpo-produce ng healthy church. Ang mga miyembro ay mayroong malalim na pagkaunawa na tayo nagtitipon-tipon tayo dito para sa makalangit na layunin lamang. Hindi pang tao, hindi pang Diyos. Alright? To worship God. Ano pa? To listen and learn God's Word. In Acts chapter 2 and verse 42, tingnan po, Acts chapter 2 and verse number 42. Kaya nga talagang lagi ang pastor ay tawag yung atensyon mo. Lagi siyang nakikinig ba kayo? Nauunawaan niyo ba? Nakukuha niyo ba? Yan po yun. Sapagkat kung pumarito ka at umalis kang wala kang natutunan, hindi ka nakasanta. Mahalaga na meron tayo talagang conviction na sa paglabas natin, mahalaga tayo natin kinausap ng Panginoon. And this chapter 2, verse number 42. Ready? And they continued steadfastly in doing what? Apostles' doctrine, in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Nakita niyo po yan? Sumasamba sila, nakikinig sila, at nag-aaral sila ng mga salita ng Panginoon. Alright? And isa, mahalagang meron tayo alam. Now, ang tayo po, napasa ko po ito, yung salitang ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Pakinggan sa ng malakas, ignorance of is what? Binabanggit ko lagi sa inyo. Nagbabasa ako ng preaching ng ibang pastor, nakikinig din ako. At nakikinig din ako ng preaching ng mga Pilipino pastor. Pero, madalas nakikita ko, yung mga pastor, hindi sila nag-preach na may mga text sa Bible. Kung anong sinasabi. Pag pinakinggan mo, ang sinasabi lang yung kanyang opinion, yung kanyang interpretation. Hindi ko, that's wrong. Okay. Kasi ang nagkukonvict at ang nagkukonvert, hindi yung salita ng pastor, hindi yung word of God. Ang power ay laging nasa word of God. Amen. Okay? The blood of Christ is enough, di ba? Para mahugasan ka sa iyong kasalanan. But only the word of God gives you what? Faith, conviction. Amen? Amen? Grow. Yun ang nagpapalago. Yun ang nagko-convert. Hindi ba sa John 15 verse number 3 sa Kristo, now ye are clean through the word which has spoken unto you. Maliwanag ba? Ang word of God ang lumilinis ng pagkatao. Ang blood ni Kristo ang lumilinis ng ating sala. Di ba namin? Pero ang word of God ang siyang nagko-convert, ang nagbabago. Ephesians 5 verse 23, ang word of God itinawag ng tubig na salita. Amen? Amen? Kaya para maging makalangit, ang layunin mo sa iyong paborito, anong kailangan mo? Pakinggan mo yung word of God. Natin mo yung Bible mo, basahin mo yung pinababasa, at tanggapin mo.
newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Acts 20 verse 32, di ba? Okay, ang word of God siya nagbibuild ng faith, nagpapatibay ng pananampalataya. Okay? Kaya nga, ano mang pagkakilala mo, ano mang pagkaalam mo, patungkol kay Kristo, na hindi naman siya, na hindi naman ito yung according sa definition ng Bible, maging Kristo ang nakilala mo. Ano na pinabit? Ignorance of the Bible is what? Okay naman, hindi ba? Yan po yun. Kaya sabi ng 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. John 20:12, John 20:31, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and believing in Him, sa iyong pananampalataya, magkaroon ka ng buhay sa iyong pangalan. Amen, sir? Anong kasunod ang binabagay the Bible? But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and believing you might have life through His name. Amen? Pag pumarito ka, issue with that book ka. At pag pinapapagpapagin mo, pag pinabasahin mo ng malakas. Amen? Amen, Mr.? Yun at naroon ng pagtibay, naroon ng convention ng tao. Alright? Ngunit pinamay ko siya, hindi lahat ng saved ay converted. Iba yung salvation sa conversion. Di ba alam maraming saved lang. Pero walang nabago sa buhay. Walang conversion. Bakit? Sapat walang Bible. Ang church na napuntahan, nagbipisang paso kung ano sinasabi, pero walang Bible. Honestly, may lumalapit sa akin na humihingi ng support kasi nag-mission siya sa Biblia. Batangas. Mission pa lang. Kahapon, binuksan ko yung Facebook, yung preaching niya. Nakakalahati na kung ano sinasabi. Bumasa ng talata, hindi ko ano sinasabi. Taliwanag siya, taliwanag. Binabagay pa yung AI, kung ano AI. Ano ang Bible? Bata pa yung pastor, pero ibigyan yung sa akin, tingin mo lang, ibigyan ipakita na knowledgeable siya. Knowledgeable, pero hindi siya Bible. Siya AI. Susuportahan ko ito. Maging sa survey natin, makikinig kayo. Maging sa survey natin, gamitin yung Bible. Hindi mahalaga yung paliwanag mo. Ang mahalaga yung Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Maging sa pagka-counsel, nagka-counsel ka, gamitin mo yung Bible. Amen? Ano yung power? The Word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword. Amen? Remember, sabi ni Jeremiah, yung Word of God is what? Like a hammer na dumudulog ng bato. Kaya nga, what makes the church healthy? Una, ano yung number one? Good shepherd, pangalawa is what? Divine purpose. Amen? Makalangit na layunin. Amen? Ang dapat meron ng church sa pagtitipon-tipon, Bible preaching. Ano ba yung prayer? Sabi ni Kristo, my house shall be called house of what? House of what? Prayer. Pero ginagawa ng bahay ng tulisan. Alam mo ba yan? Nung kanyang pinagahampas, yung mga nagbebenta ng kalapatan at nagkapalit ng dollar sa church yan. Amen? Nung sabi niya, ginagawa ng bahay ng tulisan, ang bahay ng aking bahay dapat maging bahay para kalingan. Prayer is one of the reasons kung bakit nagtitipon-tipon tayo rito. Amen?
Bago mag-Sunday school, prayer. Amen? After ng Sunday school, prayer. Amen? Bago mag-offering, prayer. Maliwanag ba? Bago mag-uwian, prayer. Meron konting meeting, prayer. Bago oras, prayer. Amen? Tatawid ng kalsada, pray. Pero huwag ka nang bibigay. Pag mulat ang mata mo, nasa langit ka na. Pray. Okay. We need to pray for the thing, for everything, like wisdom, courage, to witness, laborers. Maliwanag ba? Nakakagama ako na bibigyan pa tayo ng Diyos na maraming misyon. Ang kulang lang natin mga tao. Any question? Si Ana doon, malapit na iwan tayo. Kung siya, hindi lagi. Basta si Ana doon. Malapit na siya umatos. Malapit na, nagkasabi sa akin yan. Okay. Si Kimberly, nagpapaalam kayo. Kaya ang problema, hindi pwede maging pastor ng mga ito. Diba? Hindi sila. Kaya nagpe-pray ako, hindi pa na bigyan tayo ng Diyos ng mga kalalakihan pa. Amen? Totoo talaga. Totoo lang ba? Binanggit ko kay ano eh. Ano kayo siya? Alam ko talaga kasi bago bisyo, hindi makatagalan ng pagmamali. Inisip ko siya alam eh. Papagulong sa alam. Kung hindi sundi. Ano kasi ni ko eh? Kasi mawala naman ng pianista nito. Saka ng professor sa music. Kaya ng scientific, ilagin na rin ng life ng mga kata. Kaya pag nagpala ito para sa ano, para magkapastor, ano, huwag mo bayaran. Amen? Ano sabi ng Lord sa Matthew chapter 9, verse 6? Pray ye for the Lord of the harvest, that he may send forth laborers into his harvest. The harvest truly is what? Plenteous, but the laborers are few. Maraming ani, kakaunti ang magagawa. Amen? Pag-pray niyo yung Cora Pampanga, yung Pio Cora, yung lugar nila ano na. Marami na itong bunga, marami ng bunga ito. Medyo malayo-layo, malayo-layo talaga sila sa sapong bato. Every Monday, meron tayong regular na Bible study doon. Okay. At hindi ko rin makapunta doon. Kaya mag-gawin ko siya kaya ako na pagpunta ko doon, gusto ko may kambing. Calculate ang kambing. Lutong kapampan. Any question? So mahalaga, nasa ating pwede ko, talagang divine purpose. Para makinig ng Word of God, para matutos ng Word of God, ano ba? Prayer. Ano ba? Fellowship. Ano yung sabi ko yan? Fellowship. Alright? Ang magiging pagtitipon natin is ay talagang dapat ay makadaan ang layunin. Hindi para masaya lang. Hindi para makalimot lang ng problema. Kundi yung fellowship, ang focus pa, magpalakasan sa isa't isa. Alright? Tingin po, chapter 2. Chapter 2, hindi na kayo? Verse 42. Tingnan niyo po yung kanilang purpose ng pagtitipon-tipon. Ito po yung divine. Verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in what? And in breaking of bread and in prayers. Tingnan niyo po, yung breaking of bread dito, hindi Lord Supper. Kundi maring sa pagkain nila, sama-sama silang kumakain. Nakikinig sa akin? Oh, alright. Okay. And then on number 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles, and all that believed were together and had all things common. And notice verse number 46, ay lahat, and they continuing daily with one accord
in the temple, in breaking of bread, from house to house, how did eat their meat with gladness and same givenness of heart. And it is a divine purpose. Maging sa pagtitipon-tipon ay para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Alright? Now, tandaan natin, mahalaga yung purpose. Nakikinig ka sa atin. Mahalaga yun. Na tayo pinag-inaroon dito ng pagtitipon-tipon. Because people need to have a sense of belonging. Pakita kasi ka, people, anong kailangan ng tao? The same. Okay? A sense of belonging. Saan ba ako nabibilang? Amen? Sino ba mga kasama ko? Alam niyo, kapag hindi strong ang fellowship ng church, dito nangyayari na Christian yung mga people, pero may fraternity pa. Nakikinig sa akin, napusaan sa umaanib na samahan. Hindi mo na kailangan ng samahan sa labas. Meron kang church. Dito ka kabila. Dito ka idiligan ng Panginoon. A healthy church needs for divine purpose. Pangatlong bagay, what makes the healthy church? Yes, andun yung good shepherd, andun yung divine purpose. Amen? Kaya na Sabado pa lang, mahalaga nakapokus ka na, bukas pupunta ako sa bahay ng Panginoon. Sapagat bukas ay araw ng Diyos. Amen? Lord's Day bukas. Paliwanag ba? Then pray. Hindi lang pastor ang naghahanda ng sarili at ng mensahe. Ang miyembro mahalagang inihahanda mo rin yung sarili mo. Amen? For a divine purpose. Makikinig ako ng word God, tatanggapin ko ng word God, masaktan man ako, hindi ako dapat ma-open. Amen, Christian? Hindi man alam ang pastor ginagawa ko, pero kung masakit para sa akin, hindi sa akin. Pangatlo, a spirit of unity. A spirit of unity. A healthy church had what? Anong meron ng healthy church? Yes. And what makes a healthy church? Unity. Unity. May mga malaking simbahan. Pag natapos ang church, kanya-kanya na sila. Walang usap-usapan. Kakamayan pa, hindi nakatingin sa'yo. Pakikinig ka sa akin? Ano yung sabihin? Pag may kainan, grupo-grupo sila. Doon lahat ng mga nahiyaman sa lugar na yun. Doon ang mga doktor at doon ang konduktor. Eh, minsan, yung mga mahirap sa labas lang kayo. Diyan lang sa tabi-tabi. Yung mga mayaman, may upuan sila. Ay, tapos maganda ko sa inyo. Ay, kaya ko lang ganun. Amen? Kita niyo, o kung anong pinakain namin pag may mapasok, pinakain niyo rin. At tama ba ako? Amen? Talagang mangyayari talaga pag may fellowship, pag may mga guest pastor, may kainan kami, may kasama kami. Tama ba ako? Tama ba? May kainan kasama kami. Meron naman lang na konti, meron kaming 2 seafoods. Tama ba ako? Meron kaming Coke, Sprite. Pero meron din kayo. Tama ba ako? Pero may kanya naman nangyayari sa atin. Pag tayo ng pastor, anong ginagawa ko? Ito, boy, dito kayo. Dito kayo, ito, dami. Kaya natuto nga kayo, kumakain pa na kami, nakabang na kayo. Ayun, tumayos ka sa tiyo, sugod na. Tama. Spirit of unity. Pantay-pantay lang tayo. Isang pamilya tayo. Alright? Magbantay natin ang samaan ng loob, tambuhan, ayaw natin yun. Ayaw natin yun. Ayaw natin ng backbiter. Ayaw natin ng gossip. Amen? Pag nagkapag ng meeting, ano naman pag-usapan natin dito? Hanggang parang hindi mo rin ibapatulong sa labas. Talagang hindi naman sila kasama sa usapan. Isang kasi, pinag-usapan tayo at ibinito mo sa lahat, hindi naman sila kasama sa usapan, iba ang pakinig nila. Pagin ba ako?
Pero pag tayo nag-usap na ikakasama ng isa na member, never. Bakit? Bantay natin what? Unity ng church. Bantay natin yun. Okay? In Acts chapter 1, verse 14, din niyo po, Acts 1:14. Kaya nasabi ko, hindi sapagat may malaking simbahan, may malaking budget ay healthy. Okay, may malaking simbahan, may maraming pera, pero hindi healthy matatawag. Walang unity, kanya-kanya, grupo. Ano yun ba? May mga leaders ng church, talagang kala mo matataas na. Sa atin, wala yung gano'n. Wala yung gano'n. Iniingatan natin yung gano'ng bagay. Gusto natin, manatili tayo isang pamilya lamang sa Panginoon. Alright. In Acts 1:14, verse 40, and kaya, these all continued with one accord. Ganyan po? The word one accord means what? Unified. Ano sabi ng one accord? Unified. Unified. This all continue with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Alright? And then notice chapter 2. Chapter 2 and verse 46. Chapter 2, 46. Ready? And they continuing daily with one accord. Ano ulit yung one accord? Unified. In the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Alright? A healthy church is a happy place where people get along with one another. Amen? Ano yun? Natutuwa sila pag natutuwa ang isa. Nalulungkot sila pag nalulungkot ang isa. It is like a happy family. Amen? Dito, tinuturo natin ang mga kabataan. Na mahalin nyo, igalang nyo, magulang nyo. Liwanag ba? Dito tinuturo natin sa mga magulang, paano natin mapapalakas, mapapasaya yung ating mga kanya-kanyang tahanan. Ano yun siya? Ito binabanggit, mga anak, ano man ang parating nyo, ang una-una nyo lagi aalalahan ang magulang nyo. Na siya unang umibig sa inyo. Ano marating mo, ano man ang kinain mo, mahalaga unang makinabang yung magulang mo na nagpagal sa'yo. Narinig siya. Salamat. May mababait tayong mga anak. Amen? Babait ba? Babait na ba? Ito, umupo na. Dito ko naman, mga magulang natin. Bakit dito lang kayo, mabuti magulang naman eh. Mapagmahal eh. Wala akong nakita nito masamang magulang. Ito, mapagmahal naman magulang eh. Karamihan naman magulang na yan, mabababa ang luha. Para hindi iyak ang anak. Kaya? Kaya kung bilin, akala maging mga magulang yung iisa lang yun. Wala nang kapalit siya. A healthy church has a spirit of unity. And unity comes from our commitment to Christ. Pakilakas nga, saan nagmumula ang unity? It comes from what? Commitment to Christ and His kingdom. Commitment. Kaya dedication, devotion. Di ba na ito? Commitment. Covenant with God. Commitment. Ano siya? Commitment. Okay? And unity and uniformity are not the same. Ibig ko na rin
Ibig kong tandaan kayo. Pakita, okay. Unity and uniformity are not the same. Nalagay ko ba yun? Nakalimutan po? Ano sabi ko? Unity and uniformity are not the same. Okay? Ano ibig sabihin? Ha? Ano ibig sabihin? Okay, ang church ay hindi nasabing united sapagat lahat ng membro Tagalog. Walang Bisaya. Kaya magulo dyan kasi meron dyan mga 20% Tagalog, 20% ay Bisaya, yung iba dyan Bicolano, Ilocano, kaya magulo yan eh. Hindi ganun yun. Nakikinig kayo? Kaya magulo dyan kasi dyan meron mga mayayaman, mahirap, meron dyan mga ganun, hindi ganun. Nakikinig sa akin? Unity and uniformity pakalakan is not the same. Okay? Now, study yung the book of Acts at makikita mo, ang member ng New Testament Church ay magkakaibang lahi. Nakikinig kayo? May mga Hudyo, may mga Gentiles. Nagpaliwanag ba? At ang trabaho ng mga tao magkakaiba. May mga fisherman, may mga magsasaka, may mga mangisda. May tax collector, maliwanag ba? Meron tax collector, at meron mga slave. Remember that? Meron mga slave at may mga nagmamayari ng slave. Pero bagamat magkakaiba, they are what? United. Bakit? Anong dahilan? The church is bound together by faith in Christ and His Word. Ano nagbind sa kanila? Faith in Christ and in His Word. Not by flesh. Amen sa atin. Kaya kung lahat ng member laging nakapokus kay Kristo, ang faith ay kay Kristo, yes, meron laging bantag para mag-devote tayo, pero hindi yun magtatagumpay. Okay? Faith in Christ. Faith in Christ and in His Word. Commitment to Christ. Amen? Commitment sa Panginoon. Okay? Bakit sabi ko? Pero reading ko na, okay, the unity of the church has always been threatened. Meron laging banta sa pagkakaisa ng church. Okay? At madalas, yung banta ay hindi nanggagaling sa labas. Iba na rin? Most of it comes from within. Sa loob din. Minsan ay sapagkat nagkaroon ng mga konting alitan sa loob. Dinagod din, kampi-kampi na. Kaya yun ang ating binabantayan. Tama ba ako? Doon lagi tayo nagpapaalala. Okay? Lagay pa rin dyan sa buhay. Bakit ba sa the unity of the church has always been what? Threatened, and most often it comes from what? Within. Di ba? Now, naalala in Acts chapter 20, nung si Pablo ay papaalis na sa Efeso, pabalik na siya ng Jerusalem, at alam ni Pablo, pag alis sa Jerusalem, may naghahanday sa kanyang talikala according kay Agabus. Anong bili ni Pablo? Sabi ni Pablo, okay, mga apostol, alagaan nyo yung plot na tinubos ng Diyos ng kanyang dugo. Sapagat alam ko, pag alis ko rito, may mga babang mga wolves. Ano ba sabi siya? Wolves na sparing the flock. Manggagaling pa yan sa inyo. Nakikinig ka sa atin? Anong wolves ang tinabanggit? Anong wolves ang tinabanggit? Wolves? Talagang wolves? No. Okay? Mga tao na naging member pero mayroong ibang paniniwala at ibang turong taglay. Naguguluhin yung mga lupa. Okay? Isa, kaya madalas tayo mag-usap ng ganito. Sa ganung paraan, babantayan natin pare-pareho yung pagkakaisa ng ating church. In Ephesians chapter 4, verse 1 to 3, hindi lang paalala ko lang, no, na talagang
ang pagkatawag ng Diyos talaga sa atin ay maging isa tayo kay Kristo. Yun ang calling niya sa atin. No? At binanggit ko, yung Unitarian Church ay walang pinag-iwan din sa mag-asawa. Ito, nabanggit ko sa inyo pamisa, di ba? Ephesians chapter 4, verse 1 to number 3. Andiyan tayo? Alright. 4, 1 and 3. Andiyan tayo? Okay. Right. Sabay-sabay nga po natin basahin. Ephesians chapter 4, 1 to 3. Andiyan kayo? Ready? I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Anong vocation? Anong vocation? Calling. Anong vocation? Calling. Wherewith ye are called. With what? Lowliness and meekness. With long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep up the unity of the Spirit in the bond of peace. Kita mo? Yung unity ay hindi kusang nangyayari. Ito'y pinagsusumikapan ng bawat isa. You follow me? Hindi pastor lang ang tumatrabaho din. Lahat ng membro, tinatrabaho nila maging united sila. Kaya na isa? Now, let me remind you, Christian, yung binigit ko sa misa, na ang church ay tulad din ng pamilya. Nakikita mo ba sa akin? Tanda, for example, meron akong binigit, good marriage don't just happen. Ano sabi ko? Good marriage don't just happen. They are made. Tama niyo mo? Good marriage don't just happen. They are what? They are made. Ganun din ang United na Church. It don't just happen. They are made. Endeavoring. Nandun yung sikap ng bawat isa. Nandun yung magiging mapagpatawad, mapagpasensya, mapagpalampas. Amen isa? Kaya nga, what makes a healthy church? Ano yun? Ito? Spirit of what? Unity. Unity. Pang-apat, faithful to the mission of Christ. What makes a healthy church? Okay, what makes a healthy church is what? Faithful to the mission of Christ. Amen? Tapat sa mission ni Kristo. Ano bang mission ni Jesus? Ano bang mission ng Panginoon? Ano ba ang mission ng Panginoon sa Kristo? Luke 19:1. For the Son of Man is come to seek and to save that which was. Yun ang mission ng Panginoon. Iniwan ba? At yung mission niyan, iniwan sa atin ng Lord. Tama? Sa Great Commission. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Holy Ghost, teaching them to observe all whatsoever I have commanded you. Amen? Mark 16:15, go ye into all the world and preach the gospel into every creature. John 20:21, as my Father hath sent me, so send I you. Liwanag ba? Acts 1:8, and ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amen? Ang sabi doon, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem. Ano ang ating Jerusalem? Santa Cruz. Sino si Jerusalem? Judea. Ano ang ating Judea? Angeles, Pampanga. Amen? Pila. Amen? Lumban. Ano sunod? Uttermost part of the earth. Amen? Kaya meron tayong tinutulungan sa Myanmar, sa Peru. May dadating sa atin dito sa Peru. Sa Peru ay
cover, may nakaline up sa atin sa Peru. Pupunta rito. Okay? Amen? Kaya what makes a healthy church? Ano yun? Ikatlo, na nagpapaging malusog ang church, ikaapat, tapat sa misyon ng Panginoon. Alright? Kaya Christian, the question for the church is what? Are people being saved? Anong mahalagang tanong sa church? Ang mga tao ay naliligtas. Anong sagot natin? Dapat lagi yes. May naliligtas. Amen? Huwag magbawala. Sabi ko nito nakaraan linggo na sa Angeles. Ang isang church na Baptist pero walang soul winning, hindi totoong Baptist. Totoo yan. Totoo yan. Ano ang Baptist church na walang soul winning? Hindi totoong Baptist yan. Baptist yan. Or Baptist. Okay? Kaya nga, ang nag-iswat, okay, are people being saved? Pangalawa, are mission being promoted? Maliwanag ba? Na ipopromote ba ang mission? Dapat na ipopromote. Maliwanag ba? Amen? Alam ko lang. Tanong nyo, tayo kinakamusta sa isang pinansyo, kamusta yung ating mission fund? Lumalaki ba? Nakagandaan ba? Nakakasupport na ba tayo sa mga missionary natin? Mahalaga nakakasupport na tayo. Maliwanag ko ba? Maliwanag ba? Mahalaga po yan. Okay. Sabi ko, huwag tayo hanggang maaari. Huwag tayo magkulang sa mga anak natin. Maliwanag? Sunod, yung mga nasa abroad. Mahalaga po yan. Kaya lagi ko hinihin mo kayo, okay, maglalagay kayo lagi sa misyon. Maliwanag ba? May test tayo, may offering tayo, ha? May commitment, then meron tayong mission. Maliwanag ba? Magandang mission. Kahit yung mga scholar, maglagay kayo sa mission. Maglagay kayo. Amen? Okay. Alright, magkaroon kayo ng call. 100, 500, 1,000. Maliwanag ba? Arinig na? Malaking bagay yun. Malaking bagay ko mga din. Sa araw mo na rin, ano ba yung kanta natin sa tungkol sa mission? Anong kanta? Ano doon? Thank you for giving to the Lord. Amen? I'm a life that was changed. Tama? Doon sa kanta yun, nasa heaven siya, may mga lumapit. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Sino ka? Salamat sa iyo. Ako'y tagal sa ganung lugar. Yung tulong sa misyon. Nakatulong, naabot ako. Hindi kita kilala, hindi mo ako kilala. Pero yung tulong mo nakaabot sa akin. Ganito ka yung magpati. Ito yan. Si Aranya, ito mo si Aranya. Si Aranya, na-opera sa puso yan. May sakit sa puso, na-opera sa puso. Pero nasa Indonesia pa rin. The blessing ng Diyos ng kanyang anak na surrender. Missionary na yung anak niya. Yung ating tinutulungan sa Leyte, no? Matagal-tagal na, i-stop ko, pero pag nag-request, napadalan ko, pati yung lesson. Okay, sabi yung pastor, tama kayo ng pastor, mahina na ako. Nabalita ko, mahina na. Si Padre Leonard, mahina na, may sakit sa puso din. Pero hindi ko kayo makakalimutan. So bakit tayo ang pangunahin tumulong sa amin? Be faithful sa mission. Kaya yung mission nyo. Kaya yung mission nyo. Para lakas. Kaya yung mission nyo. Mission of Christ. He is the head. Tayo ang body. Amen? Tayo ang body. Lahat ng gusto niyang maabot at maligtas, maaabot at maliligtas sa pamagitan ng body, the church, ang Calvary. Alright? Pero what makes a healthy church? Yes, ito yung but faithful to the mission of Christ. Alright? Faithful to the mission of Christ. Okay? Ephesians chapter 4, verse number 7.
chapter 4 and number 7. I'm sorry, Acts chapter 2, 44 hanggang 45. Acts chapter 2, 44 hanggang 45. The healthy church gives generously to the needs of the church. Tignan niyo po, Acts chapter 2, 44 to 45. At makikita niyo, isa sa mark at isa po sa nagpapalusog ng church ay yung generosity. Generosity, no, ng mga miyembro para tugunan ang pangailangan ng church ng Panginoon. Tignan niyo, Acts chapter 2, verse 44 to 45. Andiyan na kayo? Tignan niyo po. 2:44. Ready? And all that believed were together and had all things common, and sold their possession and goods, and parted them to all men as every man had need. Notice also chapter 4, 34 to 37. Chapter 4, 34. Andiyan na kayo? Ready? Basa. Neither was there any among them that lacked, for as many as possessors of lands or houses sold them and brought the prices of the things that were sold and laid them down at what? The apostles' feet, and distribution was made unto everyone according as he had need. And Joseph, andiyan kaya? Who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted, the son of consolation, a Levite, and of the country of Simon, having land, sold it, and what? Brought the money, and laid it at the apostles' feet. Kita niyo? Ano nakita niyo? Generosity. Amen? Now, listen. Hindi sila binatasan. Hindi sila hinabol na, ibenta niyo mga lirik, hindi. Galing sa puso nila eh. Amen? Amen, Christian? Kaya mahalagang lagi din kung makita yan sa church natin. Generosity. Amen, Christian? Kaya nga natutuwa ako, nung makailangan si Brother Wilson, isang Sunday lang yun. Aray ba yun? Isang Sunday lang yun. Wala pang maghapon. Ba't ako 21,000? Sabi ko, Wilson, nakakiliki mo 21,000. Anong gusto mong pagawa sa mukha mo? Gumaling si Wilson, tama? Gumaling. Talagang magaling yung therapy. Gumaling. Biro lang, pero nakatulong. Nailikagod siya. Nakita niya, mahal ako ng Calvary. Kasi nakita niya, okay, ang Calvary talaga ay para sa mission. Amen? Inawa din naman, nawa talaga ako eh. Kasi, magkano, nagpatrit ka, naka-20 dress, binayaran niya. Ay, malaking bagay. Kaya what makes a healthy church? What makes a healthy church? Pagkalakas, generosity. Okay? The member gives generously to the need of the church. Amen, Christian? Na huwag niyo makalimutan, walang naghira sa naging generous sa gawain ng Panginoon. Wala. Hindi ka pababayaan ng Diyos pag hindi mo pinababayaan yung kanyang gawain. Alright? Okay? And lastly, biblical preaching and sound doctrine. Pinaka-importante. Ang preaching, it must be what? Bible preaching. Biblical. Amen? Hindi human wisdom, hindi yung opinion, kundi what the Bible says. Amen? And it must be what? Sound in doctrine. Tama ang doktrina. Okay? Napakahalaga ng bagay na yan. Amen, Christian? Ano yung sabihin?
It must be what? Sound in doctrine. Now, tapos na ako. Ha? Okay. Anong ibig sabihin ng sound doctrine? It means what? Number one, it is built on the Word of God. The preaching must build on the Word of God. Number two, okay? Number two, it magnifies the holiness of God. Di ba alam niyo? Pag sinabing sound in doctrine, number one, it was built, the sermon must build on what? The Word of God. Number two, it magnifies what? It magnifies the holiness of God. God is holy, so be ye holy. Number three, it declares the depravity of men. Ang sabi pa ito, it declares what? The depravity. Ano ibig sabihin? For all have sinned. Ang Diyos walang nakikitang ganda sa'yo. Hindi ba? Sala. Tama naman eh. Amen? For all have sinned. Number four, it teaches the reality of heaven and hell. You see, yan ang sound doctrine preaching. Di ba namin? At ang Calvary Bible, it is built in what? Sound doctrine. For 30 years, for 31 years, we teach the reality of heaven and hell. Ano pa? Okay? It proclaims salvation by grace through faith. Sound doctrine. It proclaims what? It proclaims what? Salvation by grace through faith. And lastly, the imminency of Christ's return. Lagi natin binabanggit yan. Si Kristo'y babalik na muli at any moment. Okay? The imminent return of the Lord Jesus Christ. Babalik siya muli like a thief in the night. Tulad ng magnanakaw, sa ating gabi, babalik ang ating Panginoon. Tayo na natin ito. Panginoon pong Diyos, aming Ama,